Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin ICI di patas. Nako, ito ang dapat malaman ng lahat ngayon. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si Jose Claire Castro. Ito. Sabi niya po dito, dapat po kayo ay maging matino. Dapat po kayo ay may integridad. Ayan dapat raw maging matino at may integridad ang sino mang papasok sa Department of Public Works and Highways. Ayon yan kay Palace Press Officer Castro. Ayan, natawa tayo, no? Yung nagsalita, di ba? Yung nagsalita, napakatino at na mayroon pong napakataas na integridad, no? Si Castro. Sana kung magsasalita kayo, unahin nyo yung sarili nyo. May integridad ba si Castro? Parang wala namang naniniwala kay Castro eh. Parang ang lumalabas sa bunganga ni Castro ay puro, diba? Sasabihin naman, fake news kayo, fake news. Naka po. Anyway, yan po ang sabi May paalala si Castro sa inyong mga papasok. Kasi, na-share natin kanina, di ba? 2,000 na mga empleyado sa DPWH ang bakanting posisyon yan ng ahensya ng DPWH yan. So 2,000. So dapat daw ay matino at may integridad. Tama naman. Pero what I'm trying to point out, dapat magsimula mismo sa nagsasalita, di ba? Para hindi naman kahiya-hiya. Alright, ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin to. Siya pa rin, Jose Castro pa rin. Sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang itinatakbo ng pag-imbestiga ng ICI. Yan Sa kabila po yan mga kabayan ng pagiging di patas ng ICI. Ayan di ba? Pero sa ngayon daw, nakikita nila na maganda ang itinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI. Paano gaganda yan? Sabi nga ng taong bayan, sa publiko nyo. Hindi nyo naman isinasa publiko, paano gaganda yan? No, sino po ang nagsabing maganda? Kayo lang? Baka kayo lang. Diba? Anyway, eto pa, sinigundahan naman po yan ni President Bongbong Marcos Jr. Marcos satisfied with ICI probe. But welcomes calls to strengthen body, says Palace. Ayan mga kabayan. Satisfied daw si President Bongbong Marcos sa ginagawa ng ICI. Ano bang ginagawa ng ICI? Parang wala naman. They're just protecting Romualdez, di ba? Ano bang ginawa ng ICI? Sabi nga ni sino to? Yung dating chief, PNP chief, di ba? Si Azurin. Sabi niya nga hanggang ngayon, wala pa silang nakikitang politiko na pwede nilang kasuhan. Di ba? Mga bulag, bingi. Di ba? Tapos sabi kanina, or kahapon yun, di ba? Sabi, sususpindi muna dahil may medical procedure si Tambaluslos. Ano? Nasaan po ang nakakasatisfied? Nasaan parte ng ginagawa ng ICI ang nakakasatisfied? Sa taong bayan or kayo lang ang satisfied, diba? Sabagay, wala namang sinabing taong bayan ang satisfied. Marcos nga ano ka ba? Diba? Sorry na mga kabayan. Si Marcos lang pala ang satisfied sa ginagawa ng ICI investigation. Yan pasensya na po. Akala ko kasi taong bayan ang tinutukoy nila ano ba ang sigaw ng taong bayan? No? Isa publiko nyo na yan. Diba? Kasi habang hindi nyo yan sinasa publiko, lalong magdududa ang taong bayan mayroon po kayong partisipasyon, kinalaman. Ano pang mayroon po kayong partisipasyon, kinalaman, nakinabang dyan po sa flood control projects na yan, di ba?
Yun ang mga posibleng isipin ng taong bayan as long as this independent anong tawag dito, Independent Commission for Infrastructure ay hindi po publicly gawin nila yung kanilang investigation, di ba? Ano pong inyong masasabi diyan mga kabayan? Marami pong ngayon puro ICI pong pinag-uusapan. Ito pa sabi naman po dito, sabi naman ni Soto, kung walang arrest order ang Supreme Court, Curly Discaya DPWH engineers kulong sa Senado hanggang 2028. Aray ko po. Hanggang pagtatapos ng so meaning wala kayong plano na tapusin talaga ito sa termino ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Kasi yun po ayan na bang bagong script ngayon? Wala ba kayong planong tapusin? Hindi, kasi parang yun nga, di ba? Hindi natin nakikita that this government, this administration is serious, sa pag-iimbestiga. Sarswela lang ang nangyayari mga kababayan tapos sasabihin, iginiit ni Senate President Tito Soto na posible umanong manatili sa kustudiya ng Senado ang kontraktor na sina Curly Discaya at Bulacan Engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza hanggang 2028 hanggat hindi naglalabas ng arrest order ang Supreme Court. Ayan mga kababayan. Wala na. Hanggang 2028 na to mga kababayan, Sila na ang nagsabi hanggang 2028. So, binibigyan lang tayo ng warning ni Soto that this sino ba yung nagsabi na yung ICI, di ba? Yung director nilang si Husaka, di ba? Correct me if I'm wrong, siya yata nagsabi na matatagalan pa. Matatagalan pa bago may makulong, may makasuhan sa investigasyon ng ICI. Eto na yon. Eto na yun hanggang 2028, kaya wag na po tayong umasa mga kababayan. Wag na po tayong umasa, masasaktan lang tayo. Di ba? Grabe ang script nila, napakahaba. So aabutin pa to ng 3 years mga kababayan. Congratulations sa inyo. Ay nako. Pero yun lang, di ba? Baka hindi na matansya, hindi na makapagtiis ang taong bayan, Pag pinaabot pa ito sa tapos wala pa lang walang mapaparusahan. Nako po. Sabi nga 78 itong isang araw. Ngayon mga 80 days na to mga kababayan na investigasyon. Wala pa tayong nakikitang nakasuhan, na parusahan. Kaya naman pala, aabot pala ito sa 2028 Diba? At eto pa. Ito ang matindi mga kababayan sapagkat ang Amerika ay parang nakikialam na rin dito pagbisita ng US Embassy official sa ICI, courtesy call lang ayon sa palasyo. Grabe naman mag-courtesy call ang imbahala ng US ng Amerika. Diba? Saan ba kayo nag-courtesy call? Sa pinakamataas na leader ng bansa or dito sa ICI? Ngayon tuloy mapapaisip, anong kinalaman ng US dito po sa flood control projects na ito? Di ba? Anyway, yan ang naiisip ko. Ano ang kinalaman nila? Bakit sila nandito? Or gusto lang nilang itama ang investigasyon? Something like that, Itama ang investigasyon para magkaroon ng, di ba? Baka bukas isa sa publiko na to. Di ba? Baka pinaalalahanan lang. Yung ICI, you are not doing the right thing, Supposed to be, we are a you are a democratic country. And transparency is one of the element, ng pagiging demokratiko natin, Transparent ka sa taong bayan. So, let's see kung anong mangyayari sa pagbisita po ng US Embassy. Kaya mga kababayan, meron po ba kayong hint? Meron po ba kayong naiisip kung bakit nag-courtesy call ang imbahada ng Amerika dito po sa Independent Commission for Infrastructure, di ba? Medyo mapapa-question mark ka talaga. Well, anyway, sa mga susunod na araw, baka makita natin, baka magkaroon na ng pagbabago dito po sa ICI. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karubin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po.
Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa investigasyon na nagsisiyasat sa katiwalian sa flood control projects. Invoke their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted. Kamakailan ay naging mainit na usapin ang biglaang pag-atras ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Dati ay bukas sila sa pagtulong sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura, pero ngayon ay nagdesisyon silang umatras. Maraming nagtaka at nagtatanong kung ano nga ba ang nagtulak sa kanila para magbago ng isip. Tinatanong pa ba yun? Di ba? Klarong-klaro na no? Nung una, humarap ang mga Diskaya sa Senado, si Romualdez hindi humaharap, no? Kahit ipinatawag na yun, di ba? Hindi pa humarap. Tapos ngayon, dito sa ICI, naunang humarap si Romualdez. Pinatawag ng ICI. Nauna ba or something na Diskaya muna? No? Nauna man o hindi, umaten si Romualdez, mga kababayan. At ang nangyari, no, sa sunod na balita, ay gagawin ng state witness. Yari. Kung ikaw ang Diskaya, magtitiwala ka pa ba sa ICI na yung tinuturing nilang mastermind ng mga kalokohang ito, yun pa ang gagawing state witness? Aba, sinong mananagot? Nako po. Ano nga ba talaga ang nangyari sa likod ng desisyon ito na ikinagulat ng marami? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III, hindi raw basta desisyon ang ginawa ng mag-asawa. Handa raw talaga silang makipagtulungan sa simula, ngunit nagbago ang lahat matapos nilang mapanood ang ilang panayam mula sa mga opisyal ng ICI at pati na rin ng Department of Justice. Kahit hindi pa sa ICI, di ba? Kahit nasa Senado pa lang, doon pa lang sa pagpapalit, no? Doon pa lang sa pagpapalit ng chairman ng Blue Ribbon Committee, no, na si Lacson. Ay babalik na naman yun sa Lacson, di ba? Okay, naisingit lang natin. Doon pa lang, mga kabayan, talagang makikita mo na that there is something wrong, no? At yun nga, nag-turn around 360 ang mga nangyari. Imbes na sila ang magsiwalat, ngayon sila tuloy ang, anyway, hindi naman lingid sa ating kaalaman na meron talaga silang partisipasyon. At sabi nga ni Sara Diskaya, wag na tayong lokohan, no? Pag nahuli daw, sila lang ang mananagot, no? Pero sa umpisa pa lang, may partisipasyon na talaga ang mga congressman, di ba? Diyan sa yung tinatawag na commission, di ba? Mga panayam na ito, may mga sinabi ang ilang opisyal na nagbigay sa kanila ng impresyon na parang may nabuo ng desisyon kahit hindi pa tapos ang investigasyon. Correct. Isa sa mga commissioner ng ICE umano ang nagsabi sa isang interview na hindi naman daw sila ang pangunahing may kasalanan. Para kay Sara Diskaya, hindi ito maganda pakinggan dahil parang may pinapanigan na ang komisyon bago pa man marinig ang kanilang panig. Correct. Dahil dito, nagsimula silang magduda kung magiging patas pa ba ang proseso ng investigasyon hindi na. kung sakaling makipagtulungan sila. Dagdag pa ni Attorney Samaniego, may isa pang dahilan kung bakit tuluyan ng umatras ang mag-asawa. Ayon daw sa panayam ng Acting Secretary of Justice, kahit wala raw testimonya mula sa mag-asawang Diskaya, ay makakapag-file pa rin ng kaso laban sa mga opisyal na sangkot sa proyekto. Dahil dito, so pinalalabas nila, mga kabayan, na hindi na nila kailangan ang mga Diskaya. Diba? Ang Department of Justice. Pinalalabas nila na hindi na nila kailangan ang mga Diskaya. So itsapera ng mga Diskaya, pasok, Martin Romualdez. Ikaw na ngayon ang pinakamatino, pinakabago, no? Pinakasariwa na state witness. Aray ko po. Yung iba natin, mga kabayan, halos sumabog na sa galit, no? May nag-post nga, sabi niya, hindi ko alam kung paano ko ilalabas, no, yung galit niya raw. Dito sa mga nangyayari sa ating bansa, taxpayers money, trillion po ang pinag-uusapan. Ninakaw nila. Tapos ngayon sila pa ang magiging hero. Aray ko po. Napaisip ang mag-asawa kung ano pa ang saysay ng kanilang pakikipagtulungan
kung hindi naman pala kailangan ang kanilang pahayag para magpatuloy ang kaso. Para sa kanila, mas mabuting umiwas na lang muna kaysa makisangkot sa isang proseso na sa tingin nila ay hindi na patas mula pa sa simula. Hindi raw nila gustong maging bahagi ng isang investigasyon na tila may hatol na bago pa man sila magsalita. Ayon sa kanilang abogado, gusto lamang ng mag-asawa na masiguro na ang bawat hakbang ng investigasyon ay tapat at walang kinikilingan. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na mali umano ang naging pasya ng mag-asawa. Ayon kay Ombudsman Remulla, misguided. Grabe, no? Eto, hindi naman sa kinakampihan natin yung mga Diskaya because they are really involved at umamin naman po sila sa involvement nila dito sa flood control anomalies na ito. Pero itong nakikita natin, bawat government agencies or government sources, no, ginagamit just to remove Diskayas, no, from the scene, no, sa eksena. Yun ang gusto nilang gawin at pumalit itong si Romualdez. Pinagtutulungan nila no? Ito hindi klaruhin lang po natin, hindi po natin pinagtatanggulan Diskaya at umamin naman po sila sa involvement nila diyan sa flood control anomalies nito. Pero ang nakikita po natin ay bias talaga. They are tama. They are doing everything in their power, no? Para mawala lang ang mga Diskaya. So, eto na nga. Naka-align na sa script nila, no? Nawawala na ng pag-asa ang mga Diskaya to magsiwalat pa, magsalita pa. Because nakikita na po nila that hindi na maganda ang nangyayari, no? Hindi na, nabaliktad na nga, 360 na, no? 360 degrees. Degrees ba? Degrees, di ba? Ay, nako. Anyway, mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.